Noong nakaraan, nag-upload tayo ng 1 hour Noche Buena kung saan nakapagluto ako ng maraming dishes. Pero kung gusto nyo malaman kung ilan, panoorin nyo na lang yung content na yun. Doon sa comment section nun, nalaman ko, and matagal ko na rin na may iniisip to, marami palang inaanak tayo na nanonood ng Ninong Rai pero hindi talaga nagluluto. Or nagbabalak palang magluto. Kumbaga iniimbak na nila yung skills, diba? Parang ganun. So sa episode na to, pare, papakita ko sa inyo kung ano ba ang mga kailangan sa isang functional na kusina. Kung ano-ano mga essentials at kung ano-ano ang mga luxury. Ano bang hinihintay natin? Simulan na natin yan. Welcome mga inaanak sa ating Kitchen Essentials 101. Hindi siguro medyo advanced na to, baka 102 na to. Hindi, pero ang totoo niyan, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano ba talaga yung mga, tulad sinabi ko kanina, mga essential na kinakailangan pagdating sa kusina. Kasi dito itong kusina namin, amin ko hindi ito masyado relatable, 'di ba? Ang dami dito mga gamit na minsan hindi ko ginagamit kasi alam kong hindi siya relatable. So ngayon, pakita ko sa inyo kung ano ba talaga yung mga kailangan para mag-function ang normal na kusina para lamok tayo Para lang makapagluto tayo ng maayos. Ang unang-unang kailangan natin para makapagpatakbo ng magandang kusina ay kutsilyo, pare. At ang mga kailangan para i-maintain to. Alam naman natin lahat na karamihan talaga ng trabaho sa kusina ay ginagamitan ng kutsilyo. Pagdating sa kutsilyo, alam ko nakaka-tempt bumili ng knife set, di ba? Kasi feeling mo lahat na ng kailangan mo, kakailanganin mo sa buong pagkukusina mo, nandun na sa knife set na yun. Pero ako, I suggest, wag. Kasi una sa lahat, medyo mahal ang knife set. And sa totoo lang, pre, etong 8-inch chef's knife na to, parang ito na yung gagawa ng 90% na trabaho mo. Bago ko pala ipagpatuloy, sabihin ko muna kung ano yung ibig sabihin ko kapag sinabi kong essential kitchen tool. Ang tinutukoy ko dito ay magagawa mo ba ang isang essential na task sa kusina kapag wala to? Parang ganon. Halimbawa, makakapaghiwa ka ba ng gulay, karne o kahit ano kapag walang kutsilyo? Hindi naman siguro, di ba? Hindi naman siguro. Makakapaggayat ka ba ng keso kapag walang cheese grater? Hindi naman siguro, di ba? Yun yung mga essential. Siyempre, with relative ease, dapat. Kanina pinagtatalunan namin ni Alvin yung isang item. Sabi niya, yung sinasabi mo item, pwede mo namang gawin niyang task na yan gamit ang tinidor. Sabi ko, kaya, oo, pero yun lang talaga yung gagawin mo kasi mapapagod ka. Mamaya, darating tayo dyan sa item na yan. Medyo contentious yung item na yan. Ngayon, meron tayong ilang kutsilyo na kalatag dito. 8-inch chef's knife. Again, 90 to 95% siguro trabaho mo sa kusina. Eto na. Ang presyo ng mamahaling kutsilyo ay anywhere between siguro 5,000 to kahit 20,000. May mabibili kang mamahaling kutsilyo, di ba? Di lang, may mga mahal pa talaga. Pero pre, kung ano yung kutsilyong komportable kayo, yun yung gamitin nyo. Magagamit mo siya ng matagal. Kasi ayaw din naman natin gumamit ng sobrang cheap na item. Kasi buy it nice or buy it twice, di ba? Tama yun. Kasi baka mamaya, pangit yung kutsilyo, madisgrasya pa kayo. Tandaan nyo, extension to ng kamay nyo, so dapat maganda yung kutsilyo, hawakan nyo. And kung meron kayong pinakapagagastusan sa kusina, kutsilyo talaga, di ba? Katabi niyang kutsilyo ay bread knife. Ngayon, bakit bread knife? Puro tasty lang naman ang ginagamit yung tinapay sa bahay. Ang bread knife ay hindi lang basta pang bread, pare. Para to sa mga malulutong na item. Para to sa mga halimbawa, lechon belly. Yan, mahihiwa mo na maayos yan na hindi na nababasag yung balat. Kaya may bread knife dito kasi may mga kayang gawin ang bread knife na hindi kayang gawin ng 8-inch chef's knife. Ang next sa katabi niya ay cleaver, pare, gulok. Hindi hindi vegetable cleaver. Ano pinagkaiba ng dalawa? Magkaiba to, pre. Magkaiba to. Tingnan niyo, ito pinagkaiba nilang dalawa. Ano pinagkaiba nila? Mas makapal yung cleaver kaysa sa vegetable cleaver. Kasi this is meant for fast chopping. Hindi siya naiba masyado dito sa 8-inch chef's knife. Etong cleaver na to ay ginawa to para tumaga ng buto o makakapal na karne, di ba? Nasa palengke. Oo, nasa palengke. Kaya siya makapal para mabigat siya, pre. Parang palakol. Wala ka naman nakita magaang na palakol, di ba? Kailangan mabigat siya. Ngayon, kaya meron nito, alam ko madalang yung gagamitin. Sa lahat ng kutsilyo ito yung pinakamadalang yung gagamitin. Kapag dumating yung pagkakataon na merong halimbawa may buto, yung baboy nyo, halimbawa, or yung baka nyo, tapos hindi mo naman kayang isala ng buo, kailangan mo talaga ng cleaver. Hindi mo naman pwedeng, pwede mo ipadala sa palengke ulit, di ba? Pero at least, andito na yung sagot, di ba? Ngayon, eto pa isa. Etong bread knife na to, in a pinch, gagana to mga bagay na mahirap hiwain pag mapurol yung kutsilyo mo. Tulad ng kamatis, tulad ng mangga. Yung mga bagay na yan, kapag medyo mapurol yung main na kutsilyo mo, delikado yan. Delikado yan, di ba? So, in a pinch, magagamit nyo to para sa mga bagay na yun. Ngayon, syempre, ang kutsilyo, kailangan ng maintenance yan. Kung hindi ka pa marunong maghasa, ay panoorin nyo yung natin, yung knife sharpening content natin. Gumamit tayo ng ganito. Sharpening stone.
pare. Bato. Pwede to. Pwede to. Ngayon, alam ko kailangan ng skill para gamitin tong bagay na to. Kaya meron din ito ang ating parang basic na knife sharpener na wala ka na ibang kailangan gawin kundi ganyan. Pagtanggal ng sapatos? Hindi, hila-hilahin mo lang. Gaganyan-ganyanin mo lang. Wala nang ganon-ganon, di ba? Ang punto ko lang dito, kaya pinakita ko tong dalawang to ay hindi sapat na bumili ka lang ng kutsilyo mo. Dapat minemaintain mo rin ng kutsilyo mo. Parang kotse lang yan, hindi pwedeng puro gamit lang. Kailangan minemaintain mo rin kahit papaano. And gusto ko lang i-reiterate na mas safe ang matalim na kutsilyo kaysa sa mapurol na kutsilyo. Kapag mapurol ng kutsilyo, dumudulas yan. Doon ka maaaring mahiwa. Kapag nahiwa ka ng matalim na kutsilyo, mas mabilis siyang maghilom. Kasi matalim siya. Tapos na tayo sa number 1, doon tayo sa susunod. Ang susunod ng mga items natin ay ito, makikita nyo dito. Ito pre, kitchen shears. Nung panahon ng kutsarang bato, nung mga nagsisimula pa lang ako magluto, hindi ko masyado ma-appreciate kung bakit kailangan mo ng gunting sa kusina, di ba? Pero napakarami palang mga task. Mas dadali ang buhay mo kapag ginamitan naman ng gunting. Halimbawa na lang dyan, yung paggugupit ng mga buto-buto ng manok. Pwede yan. Paggugupit ng mga dahon-dahon. Ngayon, aminin ko, hindi naman sobrang dalas mong gagamitin itong bagay ito. Pero kasi pare, pag nandyan ang gunting, eto, promise to try nyo to some beses. Maglagay lang kayo ng gunting sa bag nyo. Tapos pumasok ka sa opisina o pumasok ka sa school. Sigurado yan, mahahanapan mo ng gamit yung gunting. Kasi ang gunting, hindi lang yung ginagamit kasi wala kang dala. Pero kung lagi ka may dalang gunting, lagi mong gagamitin yan. Diba, simula nung nagdadala kasi ako ng tools diba? Nagdadala ako ng tools kung saan man ako pumunta. Lagi ko nagagamit yung gunting kasi walang replacement ang gunting. Ngayon, etong gunting na to, ang malupit dito, nabili ko lang to sa inyong paboritong online store, pare. Nabili ko lang to ng halagang parang 50 pesos ata. Sobrang mura. Sobrang mura nito. At gamit na to dito. Sobrang mura nito. Pero hindi ko napapahasa to. Bibili na lang ako ng bago di ba? So sa 50 pesos, or kahit sabihin mong umabot ka ng halagang 100, 200, pero pag kinailangan mo, andyan siya. Magandang bagay yun. Napakahalaga ng kitchen shears. Importante lang na yung bibili nyo talaga ay kitchen shears, pare. Hindi yung gunting ng pang-art project ng anak nyo. Wag yun. Yung pampagkain talaga. Next, peeler. Sige, naintindihan ko. Pwede ka namang magkutsilyo, di ba? Pwede kang gumamit niyan. Pero kasi alam naman natin, mas mabilis ang peeler, mas safe ang peeler, at higit sa lahat, kapag peeler ang ginamit nyo, mas mababawi nyo siya kasi mas less yung food waste nyo. Pag nagbabarit ka ng labanos, di ba? Labanos, halimbawa, mas mas manipis yung natatanggal mo sa labas kaysa sa paggamit mo ng kutsilyo. Ngayon, kung ikaw, sanay talaga magbalat gamit ang kutsilyo, di congrats. Pero I'm sure karamihan ng mga inaanak ko dyan, mas madali pa rin para sa kanila gamitin ng peeler. So, peeler, essential yan. Next, box grater, pare. Make sure nyo lang na yung box grater nyo ay merong mga halo-halong butas ulit yan. Ang majority ginagamit ko dyan, eto lang naman, tsaka eto. Malaking butas tsaka maliit. Yung mga nasa gilid, hindi ko masyadong ginagamit yan. Pero etong dalawang butas na to, yan, lagi kong ginagamit yan. Bakit box grater? Kapag ikaw ba may keso sa spaghetti, maano mo ba yan? Magagamit mo ba yung keso na yan nang wala kang box grater? Hindi. Walang ibang tool na kayang gumawa. Hindi kaya ng kutsilyo. Hindi kaya ng kutsilyo yun, par. Hindi kaya ng kutsilyo. Walang ibang tool na kayang gumawa ng ginagawa ng grater. Kaya siya essential. Yung microplane, yon. Yung isa lang, yung pang keso lang. Wag yun ang bibili nyo. Buti, gusto ko yan, nagtatanong ka. Wag yung bibili nyo, yung isahan na gano'n, ginaganon, wag. Kasi eto lang yun. At yun ay pang keso lang. Pag tinatamad ako maghiwa, gaganyanin ko yung sibuyas. Kahit bawang, minsan ginaganyan ko dyan. Carrot, singkamas para sa Shanghai, papaya para sa atsara, di ba? Napakaraming uses nito. And sa totoo lang, pag dumating yung pagkakataon na mag-i-spaghetti ka, tapos magsaserve ka na, tapos wala kang cheese grater, pucha, nakakainit ng ulo. Kasi anong gagawin mo dun sa keso mo? Wala tutunawin mo. Hindi, wag ganun. Box grater, essential yan. Ang next na kitchen essential natin ay syempre, chopping board. Pucha, ang dami kong nakikita, pre. Apparently, normal pala tong ginagawa sa ibang bahay na naghihiwa sila sa lamesa lang. Minsan plastic yung lamesa, naghihiwa sila doon. Alam mo yun, wag. Bili tayo ng chopping board. Ngayon, kung anong chopping board, plastic. Kasi pare, ang kahoy na chopping board ay para sa akin luxury siya. Mamaya di-discuss natin yung mga luxury items. Plastic na chopping board kasi mas mura siya, una sa lahat, wala kang maintenance sa kailangan. Kahoy kasi na chopping board, may maintenance yan di ba? So, plastic na chopping board. Ngayon, ilang chopping board ang kailangan mo? Ang kailangan mo sa restaurant kasi marami talagang chopping board. Color-coded talaga ang chopping board yan. 3. Hindi lang.
Pula para sa hilaw na karne, puti para sa mga lutong item, berde para sa gulay, dilaw para sa manok, sa poultry, asul para sa seafood. Marami talaga. Meron pa kang brown para sa mga lutong karne. Marami talaga. Pero para sa akin na survive na kayo sa dalawa. Alam ko karamihan ng bahay, isa lang chopping board. And wala naman sumasakit yung tiyan. 'Di ba? Pero kung gusto... Tama, buhay pa naman kayo. Pero kung gusto niyo maging safe, kasi andito na rin lang tayo, hindi lang kasi ease of work, syempre. Ang ano natin, ang dinidiscuss natin dito. Siyempre, masarap nga yung pagkain mo, nakakalaso naman. At least sana 2 chopping board. Dapat ba ganyang kakapal? Hindi kailangan ganyang kakapal. Yung medyo kalahati yung nipis nito, pwede na yun. Tapos ganyan ba kalaki dapat? Hindi kailangan yun. Yung enough lang para sa inyo. Depende kasi sa inyo kung gaano karami pinaglulutuan nyo sa bahay. Kayo lang ng asawa mo, ng jowa mo, magkasama sa bahay, di maliit lang. 'Di ba? Siguro hanggang 4 na tao kahit ganyan. Laban na 'yun, 'di ba? Okay na 'yun. Basta importante para sa essentials natin ay plastic chopping board. Next sa essentials natin ay basahan at tissue. Alam ko karamihan ng bahay, hindi talaga gumagamit ng tissue. Hindi talaga. Medyo magastos yan eh. Naiintindihan ko yung bagay na yan. Oo, pang mantika yun. Actually, yun yung main purpose niya talaga para sa household cooking. Pang-absorb talaga ng mantika sa mga prito. 'Di ba? Pero kasi, ito ang pananaw ko dyan. Basahan. For sure, may basahan kayo sa kusina. Ang basahan nyo sana, absorbent, una sa lahat, 'di ba? At hindi naghihimulmol. Tissue ang pampunas nyo ng mga katas-katas ng hilaw na karne. Kasi kapag basahan ang ginamit nyo, halimbawa, kumatas yung baboy nyo dito. Kumatas ako. Kaya mawawala ng trabaho. Hoy! Lakas ng tao eh. Ito yung tumawa eh. Hindi tumawa yan. Hindi ko narinig. Pag eto pinampunas nyo sa katas ng baboy, Ako? Katas ng baboy. Kapag kumatas yung baboy nyo o manok, tapos pinunasan nyo neto, hindi nyo na to pwedeng gamitin sa iba pa. Kasi may katasan ng baboy, di mo na pwedeng pampunas ang chopping board yan. Di mo na pwedeng gawing pata holder yan. Di mo na pwedeng pampunas ang plato yan kasi nakatasan na ng baboy ito. Di ba? Or ng kahit anong ilaw na karne. Wag na nga baboy. Manok na nga lang. Mga tao dito eh. Kailangan lang ng disiplina sa paggamit ng tissue. Kasi ang tissue, lalo pag nasa professional kitchen ka, mga kusero, hila lang talaga ng hila yan. Di ba? Kung anong, kasi libre eh. Di ba? Pero since ikaw naman ang gagasto sa inyo, kitchen tissue ay may disiplina ang paggamit yan. Kung mga tubig lang naman yan. Katas ng gulay, basahan na yung gamitin nyo, di ba? Tapos, eto, again, para dun sa mga nakakalason, mga katas-katas ng ano. Tapos, diretso tapo na kasi yan, di ba? Diretso tapo na yan. Isa pa palang masasabi ko, no, eto, hindi ko to ginagawa, pero dapat gawin nyo to. Huwag yung kitchen towel yung pampunas nyo sa mukha nyo. Masama po yun. Next essential item. Next essential item natin ay lagi nyo nakikita dito sa kusina natin. Bowls. Pare, iba't ibang size ng bowls. Nakikita ko sa ibang bahay, ang ginagamit nilang lalagyan ng mga prep nila, plato tsaka bowl, yung kainan. Yung ano yung plato pinakakain? Mangkok yun. Doon nilalagay mga carrots, mga sibuyas. Doon sila nagmi-mise en place, pare. Nagawa nila yun. Ang opinion ko dyan, una, dagdag hugasin yun. Diba? Pangalawa, maaari pang mabasag yan. At kapag nabasag, yari ka sa nanay mo o sa asawa mo, diba? Pero eto mga to, saksakan ng tibay niyan, pre. Hindi yan masisira. Ngayon, etong bowl na gamit namin, medyo may kamahalan to, makapal to. Pero etong isa, yan yung manipis lang. Survive ka na dito, pre. Survive ka na dyan. Hindi mo kailangan ng ang lutong, di ba? Magkaibang quality, pero it serves the same purpose. Next, pare, ay ang ating tray at rack. Okay. Bakit ako magti-tray, Ninong Ray? Wala naman akong oven. Bakit ako magti-training nung oven? Tama, di ba? Yang tray na yan, hindi lang yan basta pang salang sa oven. Iisipin nyo to, ito ang perspective yan ha. Iisipin nyo tong tray na to bilang lamesa na pwede mong daling kahit saan. Parang ganon. Papato mo dyan yung ingredients mo, nyari, 10 bowl sa ganyan, dadali mo ba isa-isa yon? Hindi na, syempre, tray na lang. Nakalagay dyan lahat ng sibuyas, bawang, carrots, bell pepper, para sa menudo mo, di ba? Pwede mo nang hindi i-bowl, pwede mo nang ilagay dyan. Mas madali lang talaga pag may bowl. Mga lutong fried chicken, di ba? Etong rack na to, para saan ngayon ang rack? Hindi nyo kailangan ng rack na natitiklop yung paa. Normal na rack lang talaga. Patuluan niya ng mga kung ano-ano. Eto, matagal ko bago natutunan tong bagay na to. Pero, mas masarap magluto kapag yung karning binili mo sa palengke, hinugasan mo, ay tuyo muna. Napatulo mo muna bago mo lutuin, bago mo i-prep. Kasi halimbawa, bumili ka ng yempo. Tapos, hinugasan mo, syempre hugasan mo yon, di ba?
Tapos hiniwa mo agad siya, pero magkakatas-katas lang yun. Magkakatas-katas sa'yo, magandang ilagay muna siya dyan. Yun yung mga bagay na hindi na namin naipapakita sa inyo kasi ginagawa na namin yun sa likod ng camera. Pagkahugas, binibiti namin yun o nilalagay namin sa rack. Yan, dyan, nakabiti niyan dyan. O kaya, nakapatong sa mga ganito. Importanteng tumulo siya kasi katas ng hilaw na karne yun, pre. Hindi safe yung bagay na yun, di ba? Ang next item natin, kadikit sana ng bowls to, ay strainer. Alam mo ba't essential to? Panluto ng pancit canton. Pare. Importante yan, di ba? Pero eto dalawa yung pinakita namin dito. Isa to, talagang alam mong marami ng pagkain dumaan sa kanya. Marami ng pinagdaanan to, pre. Oo. Tsaka etong bagay na to. Ngayon, eto, medyo may kamahalan to at makapal siya. Eto, okay naman siya. Ngayon, functionally, parehas ba sila? Hindi. Kasi eto ay walang paa, eto ay meron. Kapag walang paa yan at pinatong mo lang yan sa lababo, kung ano yung kinatas niya, nandyan lang, nandun lang sa ilalim. Di ba? Eto, dahil may paa siya, kakatas yan, hindi mapupunta sa kanya kung ano yung pinapatulo mo. Pwede ba kayong gumamit ng plastic? Pwede, walang problema doon. Kaso, again, pag magluluto ka ng pancit canton, di ba, naiinitan siya, hindi natin alam, baka kumakatas-katas yung mga chemical nun, di ba, hindi natin sure. Okay, nalulusaw siya. Fried chicken, bagong lutong fried chicken, lalagay mo, price ilalagay mo sa plastic. Tunaw yun, pre. Tunaw yun. So, eto, safe to, pero again, dapat may paa, di ba? Teka lang, tawag ako ni Marlon, cut mo muna yan. Kaldero, alam naman natin, essential yan sa pagkukusina, di ba? Pero meron ditong tatlong klaseng kaldero. Etong dalawang unang kaldero. Pangkaraniwan na kaldero lang yan, yung, ano ba yan? Aluminum ba yan? Di ko alam, yung pangkaraniwan lang. Hindi naman importanteng ganyan. Importante, at least, no, tingin ko kasi, normal household, ang burner nyo ay dalawa. So, enough na yung dalawang kaldero, di ba? Enough na yun. Hindi naman siguro... Isa, kung walang rice cooker, isa kanin. Iba pa yun. Ulam. Kasi meron tayo ditong dedicated kaldero para sa kanin. Ganon lagi yan. Lagi may dedicated na kaldero para sa kanin kasi hindi naman mangyayari magluluto ka na ng ulam eh. Laging may kanin yan, di ba? Ngayon, hindi ko sinama yung rice cooker bilang essential. Kasi ano siya, technically unitasker siya. Unitasker meaning, isa lang yung nagagawa niya, which is magluto ng kanin. Di ba? Etong kaldero na to, kung sakasakali magluluto ka ng spaghetti, pwede rin dyan. Di ba? Walang problema doon. Ngayon, kung kailangan nyo, ako tingin ko isang maliit na kaldero, isang malaking kaldero. Ito yung mga pang maliliit na kuluan. Ito yung mga pang bula-bulalo, nila-nilaga, sinigang, ganyan. Pwede rin namang normal na kaldero lang, ganyan lang din na kaldero, basta pangsaing lang, di ba? So, pwede kayong magdagdag ng kaldero kung ilan yung gusto nyo. Pero tingin ko, dalawang magkaibang size, enough na yun. Dapat by this time, meron na kayong papel at ballpen dyan para nililisan nyo itong mga sinasabi ko, no? Kasi baka makalimutan nyo eh. Tama. So, next na kailangan natin ay kawali, pare. Ngayon, dalawa yung kawali natin dito. Ito, yung pangkaraniwang size. Ginagamit sa mga bahay-bahay. At least sa bahay namin, ito yung pangkaraniwan na size. Kasi dati kapag giluto sa bahay, ilan lang naman kami? 5, 6, mga ganon, di ba? So, enough na to. Magluto ka ng menudo, punuin mo yan. Ano, dami na yan di ba? Oo, solve na yan. Karamihan ng lutong Pilipino talaga na hindi sabaw pwede dito. Kutya, pwede kang magluto ng ano dyan nilaga dyan. O sinigang, kung gugustuhin mo talaga di ba? Lahat ng gisa-gisa mo, lahat ng sarsa-sarsa mo, pwede na. Ito yung sa pangkaraniwang bahay, ito yung araw-araw mong gagamitin talaga. Oo. Ngayon, etong mas malaking kawali na to, na kung naalala nyo, bigay ni Chubby yan, di ba? Dito kayo ngayon gagawa ng mga pansit-pansit or kaya pag may bisita kayo, magluluto kayo ng kalyos, ganyan. Pwede na yan, di ba? Kung tutuusin, survive na kayo sa isa. Survive na kayo sa isa. Pero maganda rin lang na kahit papaano at least dalawa, isang maliit, isang malaki. Eto pinakamahalaga do, pare. Pag bumili kasi kayo ng kawali sa palengke, kadalasan hindi kasama takip. Bumili kayo ng takip. And make sure yung takip ay kasya. Kasi kapag ginusto mong maglitsong kawali minsan, tapos wala kang takip, wala. War zone yan, pare. Maglilinis ka ng buong kusina pagkatapos magluto yan kasi talsik-talsik talaga yan. Okay, squid ball na lumilipad. Squid ball na lumilipad din, George. Hindi ko pa rin maintindihan paano nangyari, di ba? Hindi ko talaga maintindihan. Pero kawali, essential yan. Kung bakit hindi ito wok, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Again itong inaano natin dito, ginagawa natin dito ay yung sa isang functional na normal na kusina. Yung wok, mamaya natin di-discuss yan. Doon tayo susunod natin. Ito para medyo kinakabahan akong sabihin itong ba.
Sabihin ko ba? Para sa akin, essential ang hand blender, pare. Not necessarily itong model na to, ha? Huwag itong model na to. Kasi yung may mga cord na hand blender, mura na lang yan. Check nga natin kung magkano. Ito nga, meron ako nakita, 499, no? Aminin natin, ito, tira mo to. Siguro hindi siya yung pinakamataas sa quality na hand blender na makikita nyo. Hindi naman kasi ito masyadong mabubugbog, eh. Kasi madalang yung gagamitin yan, eh. Ngayon, kung bakit ko siya sabi as essential, kasi hindi mo magagawa ang mga kayang gawin ng hand blender kapag wala kang hand blender. Halimbawa, gusto mong, ano ba? Pumpkin soup, basic, di ba? Halimbawa, gusto mong gumawa ng pumpkin soup. Hindi mo magagawa ng maganda yon, pre, na ang meron ka lang ay tinidor o strainer. Di ba? Hindi mo magagawa. Hand blender talaga, di ba? Ngayon, ang kagandahan pa dito sa hand blender na to, ang tinitingnan natin functionality, eto lang, yung immersion blender functionality niya lang. Meron pa tong attachment para maging electric whisk, yung hand mixer. Pwede pa siya maging food processor, di ba? So, marami kang magagawa sa halagang, magkano ba to? 499 lang ba to? Tama ba to? Sulit to, eh. Tsaka again, uulitin ko lang, pwede kang wala niyan, pero para sa akin, kung gusto mo talagang maging handa sa kahit anong luto, alimbawa, kailangan mo nito. Kailangan mo talaga nito. Ang pinag-uusapan natin dito kasi, pare, ikaw na nanonood ng Ninong Ry, and palagay ko, may mga bagay kang gustong lutuin na nakikita mo dito. Pag gusto mong gumawa ng soup, gusto mong halimbawang magdurog ng kamatis at sibuyas ng mabilisan para sa mga sauces, pwede to. Pero aaminin ko, etong pagsasabi ko na essential tong hand blender na to, medyo hindi ako masyadong komportable doon sa bagay na. Kasi papagasusin ko na kaagad kayo para sa isang bagay na alam ko na hindi nyo naman masyadong magagamit talaga. Pero kung functionality ang pag-uusapan natin dito, hindi nyo matatalo to. Gusto ko kasi na kapag nagluto kayo, tulad sinabi ko, with relative ease and meron kayong freedom para maluto ang kahit na anong gusto nyo lutuin at any given moment, di ba? At matutulungan kayo ng hand blender. Ngayon, kung bakit ang kasama nito sa category ay eto, yung abo ni Ian, yung urn, kasi... Wala pa akong abo dyan. Wala pa. Lalagyan pa lang. Kasi eto, ang old school version nito. Tagal nga lang, pero hindi mo siya makukuha ng pinong-pino talaga. Sa labas ng pagkukumpara ko dun sa dalawa, pwede na nating alisin to. Eto mismong almirez na to, almirez, mortar and pestle, ay maraming gamit. Sa labas ko sinabi ko kanina, yung pagdidikdik ng bawang, di ba? Madalas ginagawa yon. Isa pang madalas dinidikdik dyan, paminta, di ba? Kasi masarap yung bagong crack na paminta talaga, di ba? Kapag meron kayo nito, sobrang dami uses. And ang maganda dito sa bagay, kapag bumili kayo nito, hanggat hindi siya nababagsak, hindi siya masisira talaga, di ba? Hindi talaga siya masisira. Pwede kayong bumili, alam ko mas mura yung aluminum na hand blender, na almirez, meron nun. Pero ako, kung tatanungin nyo ako, doon tayo sa bato, pare. Batong legal at bato effective. Doon tayo sa next natin. Next na kitchen essentials natin, pare, ay etong mga sandok natin, panggisa-gisa natin, di ba? Pag ako nagluluto dito sa bahay, talagang komportable ako magluto gamit ang kahoy. Siguro 90% of the time, kahoy talaga ginagamit. Kung bakit kahoy, alam mo, hindi ko rin talaga alam eh. Kung bakit kahoy talaga yung gusto ko. Siguro mas masarap lang hawakan. And feeling ko kasi, mas connected ako dun sa... alam mo yung, kaya nagluluto ka ng sinigang. Gusto mong malaman kung malambot na o matigas. Mararamdaman mo sa kahoy na eh. Hindi ko sinasabi, hindi mo mararamdaman yung gamit itong mga bakal na utensils na to. Pero ako lang personally, gusto ko yung kahoy. Ngayon, ang disadvantage ng kahoy, yan tinan mo. Pag di kayo maingat, maaari mag-chip yan. At saan mapupunta yan, pare? Siyempre sa pagkain mo, di ba? Sa pagkain mo. Ngayon, doon sa mga nagsasabi na ang kahoy marumi, ang kahoy ganyan. May paraan kasi dyan para linisin yan. Ano yan? Parang chopping board din yan, tinitreat din yan ng ng mineral oil o kung ano man. O kaya, tapon nyo na lang kasi hindi talaga to mas tatagal kung para mo sa mga... Ngayon, etong shansi na to, pare, yan. Yang shansi na yan, eto yung mga classic na ginagamit ng nanay talaga. Siguro 100% ang niluluto ng nanay mo, ito talaga gamit niya, di ba? Ako, hindi ako masyadong sanay gumamit nito. Pero yung asawa ko kasi nagluluto, ito yung gamit niya. Tapos nung ginamit ko, Nagets mo na. Nagets ko. Natama nga naman, di ba? Ngayon, pag halo-halo nung mga sarsa-sarsa halimbawa, ito gamitin nyo or meron namang bakal na version nito, di ba? Ang isa pang kailangan nyo na klase ng sandok ay ladle. Kasi kapag kayo may sinigang nilaga, ito pang lalagay mo ng sabaw. Kutsa, bukas ka pa matatapos yan, di ba? Ito yung pang tabo ng sabaw yan, pare. Kailangan yan. Kasi again, hindi magagawa nitong mga to
yung kayang gawin natin. Nitong ladle. Ito yung classic na sandok na ginagamit sa mga sarsa-sarsa. Diba? Ito yon. Palengke. Oo, pampalengke. Oo, yan. Ito siguro yung katumbas nito. 'Di ba? Ito siguro 'yon, 'di ba? Wala namang problema diyan, basta importante lang meron kayong panggisa, pangsalok ng sabaw, tsaka pang flip ng itlog. Mahalaga 'yun 'di ba? Mahalaga 'yun. O, doon tayo sa next natin. Ang next set ng kitchen essentials natin ay etong mga nasa harap natin. Tongs. Pare, importante yan. Importante yan sa maraming bagay. Pangkuha ng spaghetti, pangkuha ng piniprito mong fried chicken, ng squid ball mong, hindi pa lumilipad. Di ba? Makukuha mo yan, di ba? Ang suggestion ko lang sa pagbili ng tongs, pili kayo ng tongs na hindi yung parang pangyelo sa mga inuman sa Tomas Morato. Yung maliit. Yung manipis. Kasi pre, nangyari na sa akin dati yon. Yung ganyan. Kasi kapag ganyan, yung manipis na baka lang na ganyan, kapag ganyan, tatapon ko na nga yan, no? Kasi, maaaring mag-bend yan kapag kumukuha ka ng matitigas sa bahay, say, fried chicken, halimbawa. At kapag yan, nag-bend, malalaglag yan, tatalsik sa'yo yung mainit na tubig o mainit na mantika. Hindi masaya yun, pare. Siyempre, itong mga kitchen essentials na to, ano rin to, para rin sa safety natin, di ba? Hindi naman pwede masarap yung luto mo, mabilis, pero sugat-sugat ka naman pagkatapos. Hindi pwede yung ganung bagay, di ba? So, tongs. Oil strainer. Para kita-kita may oil pa, di ba? Ang oil strainer ay, yun, para sa sala ng mantika. Mahirap mang aminin, pero ito ay isang unitasker. Isa lang talaga ang silbi niya. Siguro, in a pinch, pwede siyang gumana as a spider. Eto. Pero, technically speaking, isa lang talaga ang silbi nito. Pang sala lang talaga ng mantika. Ngayon, tatanungin yung sarili nyo, gaano ba kahalaga na sinasala yung mantika? Mahalagang mahalaga. Magkano to? Siguro makakabili ka ng mura na ito, baka 50 pesos, 30 pesos lang. Yung bilog lang, pre. Yung bilog lang. Okay na yun eh. Okay na yun. Yung pangkaraniwan na bilog lang. Yung matitipid nyo sa mantika, baka 2 gamit pa lang, pre, nabawi nyo na yung halaga ng oil strainer nyo. Kasi, mentras ini-strain mo na ini-strain yung mga nahuhulog sa mga piniprito mong, say, manok, ganyan, o pork chop, kung ano man. Mas hindi prone masunog yung mantika mo kasi walang sediments yun sa ilalim. So, kahit sabihin mong isa lang ang bagay na nagagawa nito, yung nagagawa niya ay maititipid kayo ng malaking pera, pare. Ang spider, 'di ba? Kung bakit spider ang tawag dito? Yung mga dating spider kasi, pre. Mukhang spider web 'yon, may ganun. Yung bakal natin diyan, yung bakal natin na spider 'yon, ganun. Kaya spider ang tawag. Sa resto ganyan din tawag. Oo, spider din tawag talaga namin. Wala ko ikaw lang nag-ano niya. Hindi, pre. Ano ako, inventor. Itong spider na to, napakaraming silbi nito, pangkuha ng kahit ano na nasa kumukulong tubig o mainit na mantika, di ba? Ito actually ang pinakagusto kong ginagamit kapag nagluluto ng pancit canton. Ito. Kasi pagkakulo, lalo pag ako kasi kapag personally, pag ako nagluluto ng pancit canton, hindi na ako nagtatanggal ng tubig. Pero kasi kung magtatanggal ka ng tubig, lalagay mo dyan, tapos maglilinisin mo to, pre, gaganon mo lang yan eh. Gaganon mo lang. Tapos na, malis na. So, sasabunin mo na lang, di ba? Goods na siya, di ba? Sa pasta, sa kahit ano, napakaganda nitong bagay na to. Pare, whisk. Eto, aminin ko, less important to. Hindi to ganun kahalaga. Pero kasi, yung mga kayang gawin ng whisk, baka posible sa tinidor. Baka posible sa tinidor. Tulad nga sinabi ko kanina, gusto kong magawa niyo yung mga gusto nyo gawin with relative ease. Dapat saktuhan lang. Wag kayo masyado mahihirapan. And walang ibang makakagawa ng mga bagay na yon, kundi whisk lang talaga. Magkano ba ang whisk? 30 pesos, o may 30 sa palengke. O ito, 600 agad yung nakita ko. Pero, ito nga, meron nga mga mura-mura dito. Sabi mo, midi sa palengke, meron 30. Yung ganyan lang, yung pangkaraniwan lang, di ba? O yun. O ito, meron nga, 30, ganyan. 40, ito 50. So para sa ganung kaaliit na halaga, I think hindi naman siya mahirap i-shell out. And tingin ko, sa normal na household, okay lang bumili ng mumurahin na whisk. Bakit? Kasi hindi naman tumabubugbog sa inyo, 'di ba? Okay lang bumili nun. Kunya pag bumili ka nito, magamit mo once a year, okay na 'yun eh. Okay na 'yun eh, 'di ba? Wala nang problema 'yun. And tatagal naman 'yan kahit hindi niyo masyadong ginagamit. Basta wag lang nasa basa, ha. Okay lang yung mumurahing whisk, basta hindi niyo gagamitin lagi ngayon. Kung gagamitin niyo lagi, ibang usapan na 'yan, 'di ba? Eto, isang bagay pa to na inilaban ko kanina habang ginagawa namin yung outline. Potato masher, pare. Sabi ko kay Alvin, makakapag-mash potato ka ba nang walang potato masher? Sabi ni Alvin, upo ka dito, parang nandito ka na. Sabi ni Alvin, pwede naman tinidor. Sabi ko kay Alvin, bakit Alvin? Na-try mo na ba? Kasi ako na-try ko nang gumawa ng 1 kilong mashed potato gamit tinidor. Kaya kung sa kaya. Pero hindi mo na uulitin. Hindi mo na uulitin. Diba? Ngayon, sa mashed potato lang ba to? Etong bagay na to? Honestly, hindi. Maganda to para kunyari, nag-aano ka, nagigisa ka ng giniling. Gusto mo giniling mo, buhaghag eh. Kasi kapag may nakatumpok ang giniling dyan, sayang yon. Hindi ka lang yung meatball yon, di ba?
pangdurog mo yan ng ganyan. 49 pesos. And tulad ng sinabi ko kanina, okay lang na bumili kayo ng hindi super high quality nito kasi hindi naman siya masyado magagamit. Pero kapag nandyan siya, pasasalamatan mo ang sarili mo. Doon tayo sa susunod na set natin. Etong mga next na set ng items natin, ito yung parang walang category di ba? Una sa lahat, etong hawak ko. Hindi naman talaga dapat ito. Pero ang kailangan nyo ay isang heatproof na lalagyan para lalagyan ng gamit na mantika. Importante yan kasi hindi naman, putya, may nakita ka ba tao nagprito ng pranchetta, sinapon agad yung mantika. Hindi ganon. Apron. Kita mo, hindi ako sanay magsuot ng apron talaga. Lagi ito nasa comments Lagi nasa comments Bakit di ka naka-apron? Bakit di ka naka-apron? Sorry na agad, yun lang talaga masasabi ko doon. Pero ang totoo niyan, essential ang apron. Una sa lahat, protection to. Diba? Proteksyon para sa may ambisyong, di ba? Importante yan. Kasi yung talsik ng mantika, kapag halimbawa bang naka-t-shirt ka lang, rekta balat yan, pre. Manipis lang ang t-shirt, di ba? Eto, mapoproteksyonan kayo niyan. Higit doon, eto, eto pangit sabihin to, Pangit sabihin tong bagay na to. At hindi ko sinasabing gawin nyo to sa professional setting, pero sa bahay, pag naghugas ka na kami, pwede mo nang ipagpag dyan. Huwag nyo ipapakita sa mga chef nyo yan, sa kusina. Kasi, hindi okay yun. Pero apron, di ko na siguro kailangan i-explain. Sorry. Kailangan natin ng thermometer talaga sa kusina. Lalo kung ikaw ay nagsisimula pa lang. Ngayon, sabihin nyo, nanay ko naman, araw-araw gluluto, walang thermometer. Nanay ko naman, araw-araw gluluto, pero walang thermometer. Asan si Alvin? Grabe talaga. Ako na yun nandito, iba pa hinahanap. Nakiyo ka na. Okay na. Doon yung sinabi ko kapag nagsisimula ka pa lang. Kasi kapag nagsisimula ka, maaari ka magbasa-basa ng recipes. Marami nire-require na temperature dyan, lalo sa mga mantika, ganyan. Internal temperature, ganyan. Pero kasi, pare, ako, matagal na ako nagluluto. Pero may thermometer pa rin ako. Majority ng dahilan kung ba't ko ginagamit ng thermometer ay para hindi mag-serve ng hilaw na manok. Ayokong mag-serve ng hilaw na manok, pare. Alam ko, baka hindi naman kayo palagi mag-steak kasi yun talaga yung nakikita natin. Pag nagsisteak sila, tinasaksak. Tama, di ba? Pero manok, pre, manok. Hindi ka man masyado mag-steak, for sure. Magmamanok ka ba? Nga this week, nagmanok di ba? And kung kabisado mo na yung luto ng manok, edi good, di ba? Pero kung hindi pa, thermometer ang makakatulog dyan. Halo-halong cups and spoons. Hindi ko na siguro kailangang sabihin kung bakit mahalaga to. Pero ang totoo niyan, ako personally hindi ako gumagamit nito. Ayoko nito. Ang dami, ang kalat, kailangan ko lang yung 1/4. Tapos, alam mo yun, ayoko nito. Ang ginagamit ko ay ito. Same idea, pero mas malalaki na. Yan. Kapag ikaw ay nagsisimula pa lang, marami diyang cups, ganyan. Ako kasi sa ML na yung mga ano ko. And kahit pa paano, medyo kabisado ko na rin kung ilang ML ba yung, halimbawa, 1 cup is 236 ml. Yun, kabisado ko na yun. Para sa akin, mas komportable ako dito. Pero regardless kung anong piliin nyo, eto ba o eto, parehas lang naman ang purpose niyan. Pero etong malaking to, pre, sobrang useful yan sa pagtabo-tabo sa kusina. Nagsasalo ka ng tubig, igagano mo na sa kaldero, hindi mo na nadadaling kaldero mo sa lababo o stainless bowl pa. Mas madali to, di ba? Pero either of the two, basta ang mahalaga doon, kailangan mo ng panukat ng powders at liquids. Last, para sa ating essentials, pare. Etong timbangan na to, may kamahalan to. Ito yung timbangan na gamit ko sa restaurant. Yan din yung timbangan na gamit ko sa manukan. Yan yung timbangan ng una kong binili. Oo. Ito pa yun. So si Ian ang bumili ito, 2020 pa lang, di ba? At buhay na buhay pa rin. So meron talagang benefit yung buy it nice or buy it twice, di ba? Etong timbangan na to, medyo may kamahalan to. Pero kasi may mabibili ka ng tig-100 timbangan sa online search tayo. Di ba kayo? Hindi na pumunta palengke. Bakit puro pambanyo? 145 pesos, pre. 145 pesos, 215 So, walang dahilan kung bakit wala kayong timbangan. Ginagamit ko ba to? Oo naman. Di ba madalas yung ginagamit to? Lagi, pati sa vlog. Kasi merong mga pagkakataon na hindi mo talaga kayang matahin. Hindi mo kayang tansyahin yung You can't eye it. 643 grams na harina yan. Hindi mo magagawa yun, pre. Hindi mo magagawa yung bagay na yun. Kaya kailangan ng weighing scale. And 149 pesos, pare. Ano mo pa ba sa sarili mo yun? Hindi na. Itabi mo lang yan dyan. So far, no, parang yung sa mga bagay na medyo contentious, mga bagay na hindi tayo sure kung essential ba. Kapag binili mo lahat ng yun, hindi ka pa ata abutin ng 500, di ba? So, walang dahilan para wala kayong weighing scale sa bahay. Kapag ikaw ay walang weighing scale at sinubukan mong gumamit ng cups sa baking or tinansya mo lang, hindi maganda yung lalabas sa resulta. And baka di ka lang matuwa, di ba? Baka di ka na umulit. Ayaw natin, gusto natin magluto, di ba? So ngayon, tapos na yung mga essentials natin. So habang pina-final cut ko yung vlog, meron akong nakitang mga bagay na hindi ko pala nasama as kitchen essentials. Tulad na lang neto.
Yeah, rubber spatula. Itong rubber spatula na to, essential to kasi ito yung pangsimot na mga kung ano-ano, kunyari nasa lata o nasa bote. So may presyo man to, I'm sure mababayaran niya yung sarili niya dun sa pagsisimot niyo ng mga bagay-bagay na nabibili niyo. Halimbawa, jar ng mayonnaise or condensed milk na nasa lata. Yan, masisimot nyo. So, marirecoup niya yung cost na ginamit nyo para bilhin to. Siyempre, next ay can opener, pare. Alam naman natin yan, di ba? Oo, sige. Pwede ka magbukas ng lata gamit ang kutsilyo. Yung mga tito mong metal, pwede magbukas ng lata gamit kutsara. Pero mas safe at mas mabilis gamit tong can opener na to. Itong particular na can opener na to, dahil kasi may problema sa can opener eh. Ito, bigay ito ng tita ni Ian na galing pa atang US. And last na dapat talaga nasama ko ay ito. Fire extinguisher. Ngayon, kami dito, naka-register kami as a business. So, pinupuntahan kami dito na BFP, Bureau of Fire Protection, para i-check kung okay ba yung ano naman dito, fire, 'di ba? So, meron kaming malaking fire extinguisher doon sa labas, yung mabigat na malapit sa kalan. Pero for household use, tingin ko okay na tong bagay na to, 'di ba? Alam naman natin kung para saan to, and for sure, isang beses nyo lang magamit to. Sulit na kasi it's either eto o masunog yung bahay nyo, 'di ba? So, eto lang, di ko alam kung magkano to. Pero I think mga nasa 1,000 pesos to. Sulit pa rin yan kahit sa ganong halaga. Tandaan natin, kapag nagluluto tayo, naglalaro tayo, gamit ang apoy, so kailangan safe tayo, di ba? So dahil marami akong mga nakalimutan na bagay na dinagdag ko ngayon, feeling ko meron pa akong nakalimutan iba. So kung meron kayong tingin yung kitchen essential na nakalimutan kong banggitin, comment nyo sa baba para makita rin ng mga ibang inaanak natin na papanoorin tong video na to. Para, alam mo yun, tulong-tulong tayo para dun sa mga inaanak natin na magbubuo pala ng kusina. Yun, balik na kayo kay Ninong Rai from the future. Meron pa tayong mga nakalista dito. Pero siguro punta na tayo doon sa ating mga luxury kitchen equipments. Carbon steel pan at cast iron pan, pare. Etong dalawang to, alam naman natin ang qualities itong dalawang to. Kaya nilang mag-retain ng mas maraming init doon sa katawan niya, pinaka-cooking surface mismo. Mas maganda yung luto ng mga karate, pang searing, mga ganyan, para sa magandang mayard. Pero kailangan mo ba talaga to? Hindi naman. Pero para sa akin eto, sa pagitan nitong dalawa, ang cast iron masyadong high maintenance, pare. Sobrang high maintenance ng cast iron. Para sa akin, carbon steel works as good naman, and mas magaang and mas madali siyang gamitin. Pero kailangan nyo ba to? Hindi. Luxury naman eh. Pero kasi, pag umaangat ang quality mo sa buhay, pwede ka na mag-splurge ng konti, di ba? And eto, sa totoo lang, marami kang bagay na pwedeng paggastusan ng pera mo sa buhay mo. At siguro, isa na sa pinaka-innocent pwede mong paggastusan ng pera mo ay kitchen equipments, di ba? Kasi, pagluluto yan eh. Pagpaprovide ng nourishment tsaka saya yan sa tao eh, di ba? Next, luxury item, pare. Actually, munti ko na tong isama sa essential. Kasi ngayon, hindi na masyadong mahal. Meron ng mga mumurahin. Nilagay ko na siya sa luxury kasi, majority ang iluluto mo lang naman siya, itlog eh. So, para sa akin, luxury to, hot cake, yan ganyan. Pero, putya, kaya mo nga mag-hot cake sa kahit anong kawali eh. Pwede naman yun eh, di ba? Pero sa ganito, mas marami kang hot cake na may isasalang. Bili na lang kayo kay Manong muna ng hot cake, di ba? Wok. Masama sa loob ko na tawagin luxury to kasi ito yung main weapon of choice ko talaga pagdating sa kusina. Pero bakit ko ba siya gustong gamitin? Masaya eh. Ma-action eh. Masaya siyang gamitin. Meron siyang properties na kayang ibigay sa pagkain na tingin ko hindi naman essential para sa Filipino food tulad ng wok hei. Yung lasa ng medyo sunog sa fried rice, yung smoky sa fried rice. Kung pambahay lang naman, magagalit ka pa sa mo, Nay, wala namang wok hei yung sinagang dati. Hindi naman, di ba? Medyo may kamahalan din siya kumpara mo sa normal na kawali. High maintenance pa siya. Diba? So, masakit man sa loob ko? Wala. Tsaka honestly, no, feeling ko yung kalan na meron tayo sa bahay. Kasi ganito pananaw ko sa normal na kusina. Marami kang pwedeng baguhin dyan. Pero isa sa mga pinakahuli mong babaguhin dyan ay yung kalan. Bibili ka ng kawali, bibili ka ng kaldero. Yung kalan mo, for as long as may apoy na lumalabas yan, gagana yan. And feeling ko, yung mga existing na kalan na nasa mga bahay ng mga inaanak natin, karamihan dyan, baka hindi kaya i-accommodate yung wok. Kasi kung ang kalan nyo, yung ganyan kaliit lang yung ring. Oo, 2-burner na ganyan lang kaliit yung ring. Hindi nyo rin makukuha yung benefits ng wok. Baliwala rin, di ba? So, wok ay
luxury. Luxury talaga. Mahal talaga ng wok. Mahal talaga yan. Hindi lahat kayang mag-wok. Air fryer ang ating susunod na luxury item, pero kasi malamang meron ka na nito. Sumikat to nung nung pandemic di ba? So malamang meron kang air fryer, pero kung wala, hindi ko nakikita yung need. Bumili ka. Ano huli natin sinalang dito? Nuggets. Bago yon sausage. Bago yon kikiam squid ball. Yan. Lahat ng yon, kaya mong lutuin sa kawali ng nanay mo. Bago pala tayo pumunta doon sa susunod nating item, meron ako lang akong gustong i-discuss. Oven, pare. Para sa pagkain Pilipino, hindi natin masyadong kailangan ng oven. Pag nakikita mo yung mga ibang tao sa ibang bansa na laging, ay, oven. Kasi siguro, bread-centric sila. Alam mo yan? Oo. Lagi silang may binibig. Pero kasi kaya hindi masyadong okay ang oven sa atin kasi inefficient siya. Paiinitin mo isang buong kahon, pero ganyan lang kalit yung pagkain mo. Alam mo yun? Samantalang yung ate, ang liit-liit na apoy, isang malaking kaldero na yan. Diba? Mas efficient yung pagluluto na yan. So, hindi ko dito diniscuss yung mga, say, mga accessories na kakailanganin mo kapag meron kang oven. Kasi totally different pa yan. Topic pa yan. Pero para sa akin, ang oven mismo ay mako-consider ko na luxury. Pero kasi, kapag ikaw ay nagka-oven, para kang caterpillar na biglang naging paru-paro, pare. Ganun yun. Magkakapakpa ka na, ito pala ang mundo. Ganun yun. Kung nagluluto ka na sa dalawang burner mo, biglang, may oven na ako. Ang tayo ko palang pwedeng lutuin. Pwede ako mag-roasted chicken. Pwede ako mag-roast beef. Pwede ako mag-Wellington. Ang dami pa. Sobrang dami pa. Cheesecake. Diba? Pwede ako mag-cupcake. Cupcake yung una mong lulutuin niya, tsaka cookies Kasi madali yung bagay na yun Di ba? Tinapay, diba? Pero kung sakasakaling gusto nyong bumili ng oven, yung mga gantong kaliliit, enough na to. Sapat na to, pare. Pero again, para sa akin, luxury ang oven, pero kung sakasakali lang na meron kang budget, bili ka ng oven. May laman pa, di ba? Dedicated steamer, pare. Ano ba ang ini-steam ng nanay mo? Unless meron kayong baby sa bahay. Di ba? Pwede ka mag-steam sa taas ng kanin, pre. Yung mga steam, halimbawa na talbos ng kamote, kamatis, lalagay mo lang sa taas ng ng sinayang yun, di ba? Pero technically, yun, oo. Tama yung sinabi ni Madam, lahat ng rice cooker ngayon meron ng kasamang steamer attachment. Although, hindi ko yun nilagay sa akin. Hindi ko nilagay yung rice cooker as essential sa akin. Pero kasi malamang may rice cooker na kayo. At malamang natapon yun na yung attachment na yun, di ba? Kasi hindi ginagamit yun. Ginagamit na strainer yun. Tama. Patuluan ng mga gulay na bagong hugas, di ba? Kasi ano ba ang i-steam ng normal na household kung wala kang sanggol sa bahay? Hindi rin Hindi, usually kasi pre tayo, ang lakas natin maggulay dito, pero yung mga talbos natin, tsaka yung mga okra natin na inaano lang, tubig yun, pre. Di ba? Tubig yun. Lulutuin mo lang dito, leche plan. Isa na naman paborito kong pressure cooker. Nahirapan din akong i-convince yung sarili ko na ilagay ito sa luxury Kasi madalas natin ginagamit Halos bawat content natin may pressure cooker Pucha, meron pa nga tayong electric pressure cooker di ba? Wala, hindi kita, nakatago, pero andito yan, di ba? Ang pressure cooker kasi, ang silbi lang naman talaga nito ay pabilisin. Gawing mas efficient, gawing mas tight yung schedule mo pagdating sa pagluluto. Yung baka mo na 3 oras mo pakukuluan, 45 minutes nandito. Alam mo yun, mga ganung bagay. Yung ibabayad mo pambili ng pressure cooker, mababawi mo sa gas. At higit sa lahat, yung oras ay suspend mo sa pamilya mo. Yun, diba? importante Yun talaga. yung pinakamahal. Ano yun? Uy, wag ka na mag-lock yung paa. Naglalak pa Hindi pa saging kita. Next na essential sa kusina ay perfume treats, pare. Diba? Hindi pwedeng mabaho kayo kapag nagluluto kayo, diba? At ang perfume treats ngayon ay merong promo, pare. Kapag nakabili kayo ng worth 1,500, makakatanggap kayo ng exclusive Ninong Rai 2024 calendar. Teka lang. Yan, pero ito walang pirma. Yung sa inyo, pipirmahan ko, diba? So kung interesado kayo, andyan yung link sa baba. Click nyo lang. Blender. Okay. Sa sobrang luxurious itong blender na to, parang isang beses pa lang namin ginamit to. Malagkit pa nga yung sticker, Ayan, malagkit pa yung sticker, Nakalimutan ko na kung ano yung ginawa dito, Pero hindi talaga siya masyadong gamitin kasi lahat ng paggagamitan ko, blender, ginagamit ko lang, yung nilista ko sa essential na hand blender. Yun yung ginagamit ko doon. Kung kayo mahilig mag-shake, mango shake. Mango shake? Ayoko. Pero kung kayo sa amin, masarap pa yun. Hindi na. Gusto gawa akong mango shake, hindi makutim. Yung hindi brown. Hoy, Mango Graham kasi yun. Ito luxury talaga to, pre. Food processor. Nung di ko maalala pero may food processor ba kami sa restaurant nun? Meron ata, oo, meron. Pero maliit lang, pang household lang. Kasi, ang restaurant kaya mag-survive ng walang food processor
And kung ang restaurant kaya mag-survive na walang food processor, malamang kayo rin. Food processor, ang binibigay lang naman ito ay convenience sa pag-chop. 'Di ba? Na kaya mo namang gawin gamit yung kutsilyo mo with relative ease din naman, 'di ba? Lalo kung masasanay ka maghiwa. Pero aminin ko meron namang mga nagagawa ang food processor na hindi masyadong kayang gawin ng ibang bagay. Tulad nung ginagawa natin kapag nagpapalagkit tayo ng karne, yung pang mga sausage natin o hotdog o kung ano man, 'di ba? Food processor talaga ang ginagamit ko doon. Pero with that considered, luxury pa rin to para sa akin. Mandolin. Ito yung panghiwa ko ng pang ganun-ganun ko, diba? Ang mandolin ay nandyan para magbigay ng convenience at higit sa lahat, consistency. Pang mojos mo, halimbawa, pag ito ginamit mo, pantay-pantay. Pero again, kaya mong gawin yun gamit ang kutsilyo mo, diba? Galingan mo na lang. Next na luxury equipment natin ay ito, luxury talaga, pre. Stand mixer. Pero tagal na yan. Matagal na akong nabuhay ng walang stand mixer. Pero binili ko tong stand mixer na to para sa katuparan ng isang pangarap. Kasi pangarap ko talaga to dati. Nakita nyo naman na sa content natin, hindi ko rin masyadong ginagamit to. Kasi ayokong sabihin sa inyo na kailangan tong bagay na to. Lahat ng tinapay na ginawa natin dito, kayang-kaya nating gawin gamit ang ating mga mahihiwagang kamay at daliri. Diba? So hindi natin to masyadong kailangan. Nakakatulong ba siya? Oo naman. Pare, malaking convenience pa yung binibigay niya? Yes, definitely. Pero pre, masyadong mahal to. Baka nga ito yung pinakamahal ko equipment no? Na binili mo. Oo. Kasi kung hindi, yung bago. Anong bago? Yung bagong bigay. Yun ang pinakamahal. Ay, secret yun. Bigay lang sa atin yun Oo. Para sa akin, ito ay luxury. Kung meron kayong perang pambili ng stand mixer, I highly suggest ibang bagay muna yung bilhin nyo. And napakagandang bagay din talaga na matutong gumawa ng tinapay nang walang mixer. Next na luxury item natin ay etong mga, ano ba tawag dito? Mga ingredient container siguro. Mga lalagyan mo ng harina, asukal. Sobrang luxurious na, hindi nga namin ginagamit siya. Ito ginagamit namin. Nakakabili niyan sa palengke. Yung mga lalagyan na yan sa murang halaga kasi technically repurpose yan. Malupit pa doon. I-recycle mo. 'Di ba? Nakatulong ka pa, 'di ba? Kasunod niyan ay eto. Mga spice containers natin. Ayun laging pre. Yung mga Spice rock mo. Oo, nandun sa gilid. Na sa totoo lang, nilagay ko lang naman yan dyan para mas madaling hanapin. Pero eto eto mga bote na to, hindi yan masyadong mahal, pre. Hindi masyadong mahal yan. Maganda pa dyan, hanggat di nababagsak, hindi yan masyadong masisira. And so far, wala pa tayo nababagsak na yan. May nabasag na ba tayo yan? Wala pa, no? So far, sa sobrang careless namin dito, kahit pa paano, wala pa naman nababasag yan. So sa amin, sulit na yan. Squeeze bottle, pare. Yung squeeze bottle na yan, mula lang yan sa training ko sa restaurant. Talagang mas madali lang talaga, di ba? Pwede namang nakabote lang. Wala namang problema yun, di ba? Lagay mo lang dyan. Pero yung mga maliliit na pag-organize mo sa kusina, it adds up para mas maging maganda yung workflow mo, di ba? Imagine mo, meron kang ganyan. Tapos, meron kang suka na iba yung bote, toyo na iba yung bote. Medyo di maganda tingnan. Pero samantalang ito, pare-parehas, mas maganda tingnan, mas madali magtrabaho, mas mabilis ang trabaho, mas masarap ang luto, di ba? Pero again, pwede namang nakabote lang. Wala namang problema doon sa bagay na yun, di ba? Same din naman yung purpose nila para i-contain lang yung liquid. Next na item ay eto. Jerome, may peppermill dito. Mukha akong tanga pag walang peppermill yan. Sa sobrang luxurious ng peppermill, wala kaming peppermill. Dati may peppermill kami. Tapos, nasira ata ni Chef Boy Logro yun. Hindi ko. Si Ami din. Sorry, si Ami din. Grabe, sino din sa malo. Chef Boy Logro. Kayong dalawa lang yun, di ka nagsali. Hindi si Chef Boy Logro sumira na. Hindi. Sorry Chef na. Nahimik si Chef Boy. Dinadawit pa natin. Sorry Chef Boy, sorry. Joke lang po. Sobrang luxurious nga ng pepper grinder. Mula na nasira yun, hindi na kami nagkaroon uli. Pag bibili kayo ng pamintang durog ito lang. Huwag yung powder, yung panlugaw. Ang bilhin nyo yung ganyan. Yung borderline lupa. Oo, borderline lupa. Yung nakakasamid. Oo. Ang tanong dyan, wala bang benefit ang freshly cracked pepper? Meron. Lasang-lasa mo yun. Lasang-lasa mo yun. Pero kung ang lulutuin mo lang naman ay karamihan ay Pinoy ulam, yung mga say pang adobo or pang kaldereta, hindi mo na masyadong malalasahan nyo kasi na siya, braised na siya, technically, di ba? And kung kakailanganin mo talaga ng magdikdik ng paminta, ay andyan nga yung almiris natin, di ba? Yung mortar and pestle natin. Fire gloves or yung oven mittens, yung pangkuha ng mga ganyan-ganyan. Kung hindi ka mag-oven, hindi ka talaga bibili nito. Pero kahit may oven ka, hindi kami gumagamit talaga nito. Ito ay fire gloves, pare. Ito ay ginagamit namin na pangkuha
ng mga nagbabagang uling na dadakot namin Camping. dito. Sa camping. Pero kunyari yung ginagawa ng mga mga housewives sa Amerika. Honey, the cookies are ready. Alam mo 'yon, ganoon 'yun di ba? Hindi mo kailangan 'to. Kasi sa totoo lang, marumi to. Kasi hindi mo nalilinis yung loob niyan. Ayoko talagang ginagamit to. And para sa ampat may basahan ka. 'Di ba? Para sa ito na rin yung mga pot holder mo, 'di ba? So para sa akin ito ay wala, luxury yan. Next sa luxury item ay lagi niyo nakikita sa akin at ito ay blowtorch, pare. Itong blowtorch na to ginagamit ko lang pangsindi ng kalan. Kasi sure umaapoy siya eh. Luxury talaga yung pansindi ko ng kalan. Kasi ito hindi to nagfi-fail, hindi tulad nitong ito. Yung ginagamit ko lagi dati, saan mo magagamitin to? Creme brulee, pag nagtutusta ka ng kamatis, wala na masyado. Hindi pansindi ng uling. Pero sa labas nun, wala naman masyado. So ito para sa akin ay luxury item. Ngayon, aside syempre dun sa mga kitchen equipment, meron din tayong mga kung tawagin ay consumables. At ang una dyan, wala pa eh. Das pare, di ba? Siyempre, kailangan natin ng magandang panghugas ng pinggan. Ito, gusto kong dito sa amin, sa production, may naguhugas ng pinggan. Si Amity at si George. Pero kung ikaw ay nagluluto sa bahay, isang galaw, isang hugas yan. Bawat luto ay may kaakibat na hugas, di ba? Nagigets ko na kung bakit yung iba sabi, ako na nagluto, ako pa maghuhugas. Nagigets ko yan. Usually hati yan. Pero ako, ang paniniwala ko dyan, paghuhugas ng mga ginamit mo sa pagluluto ay dapat ikaw pa rin. Yung sa mga plato, sila na yun. Mga plato sila na yun. Oo. Pero yung mga kalde-kaldero mo, dapat ikaw pa rin. Alam mo bakit? Bakit? Kasi yung pag-aalaga rin ng gamit. Hindi mo alam kung paano minamaltrato yung gamit mo. Mag-i-invest ka sa kusina mo, tapos makikita mo mamaya, yung kutsilyo mo, chip na yung dulo. 'Di ba? Makikita mo, yung kawali mo, bali na yung hawakan. Yung mga ganon. Hindi yan dahil division of labor, pero pagmamahal yan sa mga gamit na ininvest mo. Ano pa ba ang mas magandang expression ng pagmamahal kundi ang paggamit ng dust sa iyong mga kawali, di ba? Buti lang, dyan yung tito ko. Grabe yung tito ko gumamit ng foil, oh. Paubos na, di ba? Aluminum foil. Kahit wag yung masyadong malaking aluminum foil, kahit yung maliit lang, di mo alam kung, alam mo yun, kailan may babagsak na bangus sa bahay nyo, tapos kailangan mong iihaw, di ba? Gusto mo mag-ihaw ng bangus, wala kang foil. Wala. Bangus ka na. Bangus na ako! Bangus na ako! Cling wrap. Okay. Ang cling wrap ay ginagamit namin siya sparingly sa mga bagay na kailangang takpan, 'di ba? Mga kailangan, kunyari magpapaalsa kami ng tinapay. Ito aminin ko kapag nag-aano ka sa YouTube, lagi nila sinasabi, takpan mo yung tinapay mo ng tela. Tuwalya. Ay, tela. Hindi ko alam kung sila ba ay may dedicated na tela na pantakip ng tinapay. Pero kasi ako, ginagawa ko to. Na etong mga malilinis na basahan natin, ginagamit natin pantakip ng tinapay. Malinis po yan. Oo. Pero aminin ko, may konting ano sa akin. Alam mo yun, may konting ick sa akin. So pagka ganun talaga, most of the time, cling wrap talaga. And ang dahil pang cooking applications sa pwede dito. Parchment paper. Kahit hindi ka magbe-bake, kailangan mo ng parchment paper sa maraming application. And again, yung ganito kaliit na parchment paper, magkano ito? 60? Mga ganon? Yung maliit lang. 45 sa sari-sari store. Sa 45 pesos, meron ka ng parchment paper. Para saan ang parchment paper? Pang-lining yan. Grease-proof paper kasi ito. Technically, hindi tinatagusan ng mantika. So, pwede mo rin ibalot dito yung mga pagkain na iluluto mo. Next, pare, na consumable essential, pare, ay eto. Actually, dapat talaga plastic labo. Plastic labo yung namin dito. Pero naubusan kami ng plastic labo. Yung 4 kilo. Yung 4 kilo. Bakit essential yun? Bigat na, 4 kilo. Oo, pare. Dito mo ilalagay yung mga tira-tira mong bagay na ilalagay mo sa freezer. Kasi saan mo nga naman ilalagay yung, kunyari, may kaprasong giniling ka na tira o isang hita ng manok, di ba? Ayaw natin magsayang dito, di ba? Siyempre, dahil meron tayong essential consumables, meron din tayong luxury consumables. Ito mga luxury consumables natin, hindi to masyado marami, pero Dami naman. hindi nga masyado marami. Kaya gusto ko tayo takwil bilang anak eh. Pero ito ang ating unang item, pare. Ziploc bags. Or, yung Ziploc kasi brand yun eh. Marami namang ibang klaseng brand na ganyan. Ito mga binibili namin, ito yung freezer style, yung makapal. Ito hindi ata to Ziploc brand yung binili namin. Ewan ko, basta importante lang naman yung size sa amin tsaka yung kapal ng plastic, di ba? Regardless of the brand. Ngayon, kung bakit namin ginagamit to, nakita nyo naman yung sitwasyon ng freezer namin na merong mga maliliit na yung iba naka-Ziploc, iba hindi. Kasi yung mga naka-plastic, mga panahon na ubusan kami ng Ziploc o kaya yung mga
galing palengke, na ilalagay lang agad sa freezer, di ba? Maganda dito, pwede nyo siyang labelan kung ano siya, di ba? Alam ko pwede naman sulatan yung plastic, wala namang problema doon, di ba? Ako, sa pananaw ko, ito ay luxury item. Luxury item tong bagay na to. Kasi medyo mahal siya para sa technically single use. Pero kasi, ang naibibigay sa amin ito is yung pagtitipid sa pagkain. Hindi namin nasasayang mga pagkain. So, ito nga yung next natin. Ito ay microwavable container. Dito kami naglalagay ng mga ilang items. Technically, para tong disposable na yung lock and lock. Parang ganon, 'di ba? Ang luxury to kasi medyo mahal to para sa sa purpose niya, 'di ba? Pero meron kami nito kasi minsan may mga bisita kami gusto mag-uwi ng mga luto. Ipa-plastic labo ba natin 'yun, 'di ba? Hindi naman, nakakahiya naman 'yun, 'di ba? Ang pangit naman. Malay mo gusto nilang kainin sa sakyan, 'di ba? Meron kami nito pero luxury item siya. Kung hindi naman kayo tulad namin na nag-host sa mga bisita at nagpapauwi ng mga ulam, baka hindi nyo kailangan to, 'di ba? Next na luxury item, ito talaga to Ano rin sa akin to, masama rin sa loob ko ng luxury item tong bagay na to. At ito ay gloves, pare. At kita nyo naman kung paano ako gumamit ng gloves, di ba? Maya't maya talaga gumagamit ako ng gloves. Ang dahilan yan kasi, una sa lahat, heat protection. Pangalawa, protection sa pagkain. Tsaka yung, meron akong ick na nararamdaman sa mga mantikang bagay. At kung pwede kong maiwasan yun, iwasan ko yun. Kaya nga hindi ako naglo-lotion sa katawan, sa kamay, sa leeg, alam mo yun. So eto, luxury item to kasi pwede ka namang maghugas ng kamay. At eto ang gloves ay mas may chance pa yung mag-harbor ng germs. Kasi minsan, kapag may protection dyan sa kamay mo, hindi mo ramdam. Kung talaga pag may gome. Di ba? Minsan hindi mo talaga ramdam, di ba? Dapat talaga wala. Minsan hindi mo na nararamdaman na naidikit mo to sa ganito, nabasa pala ng katas ng ganito yan, tapos may ihahawak mo siya sa hilaw. Kaya dapat talaga ang gloves, pagkasuot mo, gamit, tanggal agad. Ganun siya. Hindi siya binababad ng matagal. Yung akin, kung nakikita nyo, nakababad ng matagal yung gloves ko minsan, di ba? Hindi lang po isang gloves yun. Minsan 3-4 na gloves yun, di ba, Midi? Patong-patong ako mag-gloves. So kapag nadumihan na siya, tanggal. Gamit ng isa, ganun. Ganun yung ginagawa ko. Pero luxury item to, wala Pwede ka naman maghugas ng kamay kung magluluto ka lang sa bahay, di ba? So yun ang lahat ng kitchen essentials and kitchen luxury siguro na pwede kong ikwento sa inyo. Alam ko marami pang bagay, di ba? Halimbawa, ito, isa pang, kitchen luxury. Meron kami dong, yung Be Careful Finger, di ba? Smash ice device, di nyo man kailangan yan. Di ba? Tapos meron kami dong sous vide machine, di naman kailangan yan. Itong mga gamit na to, nandito yan, dahil minsan, gusto ko lang bumili kasi parang ito kasi yung trabaho ko, ito rin yung parang hobby ko Nag-e-enjoy ako magluto, may cameraman o wala. And parang may camera sa camera 101. Wala. Tatanggalin ko na mamaya. So sana nag-take kayo ng notes and marami kayo natutunan ngayon. Alam ko walang luto itong ginawa natin. Pero I feel like essential pa rin na pag-usapan natin itong bagay na to kasi parte to hindi lang naman ingredients at pagkain ang pinag-uusapan natin dito, kundi yung buong cooking vocation as a whole, pare. Maraming salamat mga inaanak sa panonood. Next time, for sure, magluluto na kami. Sabi ni Ian. Taso nga. Alam mo, di matatanggal ukat.